Magandang gabi, brothers and sisters in the Lord, sa ating mga taga-subaybay sa buong daigdig, sa iba't ibang mga bansa. Kumusta na kayo diyan? Marami tayong mga bagay na nagbigay sa atin ngayon ng parang challenge and parang pagparamdam sa ating Panginoon, lalo na sa ating pangyayari. Ngayon sa Manila, mayroong dalawang mabigat na pangyayari. Ang una, ang pagkasunog sa Santo Niño Paris, Pandacan, no? Maraming nasyak, lalo na ang mga dibuto sa mga pangyayari, no, sa ating panahon. At saka pangalawa na mabigat na kontrobersya ngayong araw na nagbigay rin ng shocking reaction sa marami. Sa marami rin, may marami ring medyo na tuwa, marami ring nasyak ang ating mga mambabatas sa kanilang pagdesisyon na hindi na maipagpatuloy ang prangkisa ng ABS-CBN. So it was a shocking for some, and also some are happy, no, for this happening in our society. But we know that all things work together for good to those who love the Lord, and to those who are being called according to His purpose, according to Romans chapter 8 verse 28. So sa gabing itong mga brothers and sisters, umpisahan natin sa isang maikling panalangin ang ating pagninilay ngayon sa mga bagay na ating bigyan pansin at pagpahalaga, lalo na ang buhay simbahan at ang mga bagay na it relates to our lives, our daily lives, what's happening in our times. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We ask you, loving Father, to give us the wisdom and anointing as we impart to your people the truth and your word and inspiration to those who are working in the church that have founded, and even in the political life of our country. We ask you, loving Father, to bless the Philippines and unite us in love and in your mercy, especially in these trying moments of our history. What happened to the Santo Niño Paris in Pandacan, and also the issue of ABS-CBN. We surrender everything to you, loving Father, because you know that what is in the future, you have prepared for us what is belongs to us. We ask you, loving Father, to be with this program in the mighty name of Jesus Christ, our Lord, and with the intercession of Mama Mary. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Sa ating Ebanghelyo, pagninilayan natin, bago tayo magpatuloy, ang Ebanghelyo natin sa araw na ito, mga brothers and sisters in the Lord. Ating basahin ang nakasulat sa Matthew chapter 10, verse 16 to 23. Basahin natin muna, brothers and sisters, bago tayo magpatuloy. A reading of the Gospel according to Matthew. Glory to you, Lord. Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayo gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y dadakpin at isasakdal sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinaguga. Dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin, upang magpatutuo sa kanila at sa mga hintil. Kapag iniharap na kayo sa hukuman,
huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsalita. Sa loob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kaniyang sariling kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kaniyang anak, at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapatay ang mga ito. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggat sa wakas, siyang maliligtas. Kapag inuusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating ang Anak ng Tao, ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ng Panginoong Hesus. So sa gabing ito, makita natin na hindi garantiya na we are serving the Lord, walang mga pagsubok. Dito mga brothers and sisters sa ating Ebanghelyo sa araw ngayon, makita natin na nandyan palagi ang persecution. Pag gumagawa tayo ng mabuti, hindi iyon ibig sabihin mga kapatid na that's okay. Ngunit we have to expect persecution. Nangyari ito kahit na sa ating Panginoong Jesucristo. It happens mismo sa ating Panginoong Jesucristo, mga brothers and sisters in the Lord. Shocking na mga pangyayari sa kanilang panahon. So ngayon, makita natin na hindi tayo exempted. Kahit na anong magawa natin sa ating mga kabutihan, we are not exempted criticism and persecution from the people around us. Because if it happens to Jesus, hindi kaya nga ito mangyari sa atin. If it happens to Jesus himself na binangga siya sa mga teachers of the law, sa mga political leaders of Jerusalem, pinapako siya sa cross at ang buong bayan sumigaw na ipako siya sa cross. Kasi pag tingnan natin ang kaniyang kahit na sa mga ginawang kabutihan ng ating Panginoon Jesucristo, pinagaling ang mga may sakit, pinakain ang mga nagutom sa pamamagitan ng paggawa ng mga milagro, but hindi ito, brothers and sisters, guarantee na we are exempted from any criticism and any persecution from the other side. It happens even to our Lord himself, sa ating Panginoon Jesucristo. Now, it was shocking to those who love Jesus na maparusahan sa kamatayan ang ating Panginoon, sa mga nagmamahal, sa mga nakaunawa sa kaniyang misyon dito sa lupa bilang Misaya. Siyak sila. Bakit ito ang mangyari sa ating Panginoon? But to the teachers of the law, to the religious leaders of Jerusalem, Jesus is a threat to their position. Jesus is a threat to their personal interests, the political and religious life of the Jewish society. So they have to do something in order to stop Jesus, to silence Jesus. And nangyari rin, no? Yung naipako sa cross, of course, victorious na ang ating mga political leaders sa Jerusalem, ang ating mga religious leaders, kasi yung threat sa kanilang posisyon na wala na. But brothers and sisters, pag ito ay kalooban ng Panginoon, ay talagang magpapatuloy ang apostolado na ginagampanan o ipinangangaral ng ating Panginoon Jesucristo. So, shocking. Ngunit, if it is the mission of God, kahit na naipako na ang Panginoon, magpapatuloy pa rin, mga brothers and sisters in the Lord. Kaya nga, shout out sa ating mga viewers, Sister Jumelin Magarso sa Hong Kong, Sister
Albacete sa Hong Kong, and also Brother Eugene Solidarios. Magandang gabi po. And shout out Sister Maria Palmira and Sister Leah Liamira and Brother Cyrene Kusip sa Lapu-Lapu City. Shout out po. And Brother Dudut Nabarti. So, sa ating pagpapatuloy, hindi tayo masyak sa mga pangyayari. Kahit na sa nangyari kay David sa kaniyang buhay bilang one of the powerful king of Israel, na sa 2 Samuel chapter 15 to 19, ang umalsa sa kanya ay ang kaniyang sariling anak na si Absalom. It was shocking to the mind of the people during the time of King David because he was a powerful king of Israel. And during the political crisis of David's life, only the two tribes, Judah and Benjamin, remains loyal to his command. And the 10 tribes already favored to his son Absalom. So it was shocking to the mind of the people who loves David so much as their king. But we see the history from 2 Samuel 15 to 19 na hindi si David ay talagang sinamahan ng ating Panginoong Diyos. At sa kaniyang crisis, sa kaniyang political crisis na sariling anak niya ang nagiging malaking problema, nalampasan pa rin ni David, no? He overcome the crisis of his life. Kaya nga itong mga pangyayari na maraming mga magsabi ng mga negative, lalo na sa Santo Niño Paris Pandacan, it was shocking na bakit masunog na diyan nangyari ang maraming mga milagro, mga himala, mga pinagaling, no? Maraming mga dumating dito na anong reaksyon mo, Brother Numi, tungkol diyan? Bakit hindi kumikilos si Jesus Christ? Kung totoong makapangyarihan siya, bakit naubos ang buong Pandacan, no? Hindi naman ibig sabihin hindi na siya Diyos kung pinagbigyan niya, he permitted these things to happen. Like for example, the burning of the Temple of Jerusalem. It was not it cannot be the argument na hindi na siya powerful God, na it was burned by the forces of the Babylonian forces during the siege of Jerusalem, na natalo ang mga Hudyo at nagiging alipin ang buong Israel at lalo na ang templo sa Jerusalem. May mga mensahe ang Panginoon sa kaniyang mga hinirang sa kaniyang bayan kung bakit ito pinahintulutan ng ating Panginoon na mangyari ang pagkasira sa lakayin sa mga kaaway ang templo ng Jerusalem, ayon sa nakasulat sa 2 Chronicles chapter 36 and 1 King chapter 24. Sinalakay, sinira ang templo ng ating Panginoong Diyos. But it does not mean na ang ating Panginoong Diyos hindi na siya Diyos. Itong mga pangyayari, He allowed these circumstances to happen in the religious life and political life of the Jewish people. God has a message for them. Mayroong mensahe ang Panginoon bakit pinahintulutan niyang mangyari ang mga bagay na ito. Ang ibig sabihin, hindi natin hawak ang ating posisyon. Ibig sabihin, ipinagkaloob ito sa Panginoon sa atin, anytime kukunin ito sa Panginoon. Itong mga tulad sa ating Panginoong Jesucristo na nahatulan siya, no? Na parang siya ang napahamak during the time ni Pontius Pilate, and the people na sumigaw para ipako siya sa cross. It seems na Jesus Christ was defeated during the time. But brothers and sisters, we can see na sa mga pangyayaring yan, the Lord is continue moving. Nagpatuloy siya sa pagkilos. Kung ano yung kaniyang layunin na mangyari ay mangyari, kahit na sa mga pangyayaring ito na naganap sa ating kapanahunan. Kaya nga, hindi tayo magpakawala sa pag-asa sa mga parokyano sa Pandacan na manatiling tapat, manatiling malakas ang pananampalataya sa ating Panginoon,
because God has a message. It does not mean na pinabayaan niya tayo. Diyan tayo, we will think over and over, ano bang ibig sabihin, Lord, na why you allow these things to happen. Doon naman sa ating mga nalungkot ngayon, sa ating mga mahal na mga empleyado sa ABS-CBN, mayroon ring plano ang ating Panginoon. Tanggapin natin, kahit na ito ang desisyon sa ating mga lawmakers, mabigat man, malungkot man sa ating kalooban, but here is already the political decision of our lawmakers na itinatalaga natin sila, pinili natin sila sa mga distrito. Then kahit na malungkot, masakit sa ating puso, we will respect the decision in spite that we cannot understand why it happened in our times. It's very hard to understand. But for the sake of unity of our people, let us remain calm in this situation of uncertainties of our times and surrender everything to God. Na God is working. He works together for good to those who love the Lord. Sa ating mga lawmakers naman, congrats na umiiral, nandyan ang patas, pinakinggan ang both side, bago ang butuhan. And kahit ako, brothers and sisters, malungkot rin kasi I was born in 1973 and then I enjoy ABS-CBN. But because this is already the decision, let us respect the decision of our lawmakers para sa kapayapaan, pag-unawaan, at para we will move forward. Kasi pag ang ating Panginoong Diyos gusto niyang ipabalik yan, ay marami pang mga pagkakataon sa next administration, mabalik pa yan. Kaya pray lang natin and surrender to the Lord. Let us be calm. So sa maraming mga nagpadala ng komentaryo, how you react, this is what I react, no? How I react, brothers and sisters in the Lord, na kahit na malungkot tayo, totoo naman, no? Na ganyan, pero i-surrender natin sa Panginoon. Makita natin ito sa Second Vatican Council na yung pinag-aralan ko ang Second Vatican Council, in my observation, ang nagtipon ang mga obispo during sa mga decision making. Of course, the majority wins. Sino yung majority, yun ang susundin. Pero nakakalungkot na yung natapos na ang mga decision with the majority of bishop, mayroon pang yung minority na gusto nilang mangyari ito, hindi man na-approve sa majority decision sa butuhan ng maraming obispo, no? Patuloy nilang pinaglaban hanggang ngayon. Kaya ang simbahan, imbes united, nagiging divided, no? Hindi pa tapos. Kahit na sundin natin ang desisyon sa majority of the bishop for the sake of the unity of the church founded by our Lord Jesus Christ, ngunit hindi natin maiwasan na mayroong mga nandoon na members of that council na hindi nila matanggap, pinagpatuloy nila. So ang nangyari, division, split sa ating simbahan. Hanggang ngayon, ang sugat ay nagpapatuloy kasi gusto nilang i-impose kahit na the majority is already decided. So to me as a convert pastor, I say na we will follow the decision of the majority. Even though masakit sa ating kalooban, no? Pinaubayan natin sa Panginoon. We surrender to God. Hindi lahat ng mga provision na maintindihan natin kaagad during the Second Vatican Council. No. We cannot understand everything during that time. But brothers and sisters, we surrender everything to the Lord for the sake of unity of the church founded by our Lord Jesus Christ. Na sana, masakit man sa ating kalooban tulad sa akin, na sabi pa na aking sekretary na you enjoy the ABS-CBN. Yes, I enjoy, but we will follow, we will respect the decision of our lawmakers at this very moment, even though mabigat sa ating mga puso, and will continue to move on as a nation. That is my general reaction and general answer. Hindi ko na sinagot itong maraming mga nag-message dito sa PM, at parang maintindihan natin kasi ma-review man natin itong aking mga pahayag. So, maraming salamat sa lahat na nanalangin, no, sa ating bansa,
sa pangyayari sa Pandakan, sa converted pastors of the Philippines, as we pray together in order to overcome these times. So sa maraming mga nagpapadala ng sulat o mga tanong, lalo na sa pati sa ating mga kapatid na taga-subaybay, ating bigyan ng pagpapahalaga ang sinabi niya. Sa Brother Nui, kinundim rin kami dito dahil sa sinabi niya na ang mga Katoliko kahit kunting mga guidelines sa simbahan o mga tagubilin ay hindi kayang sundin. Pariho na lang, tulad na lang sa mga kasuotan sa panahon sa pagsamba. Na ang iba ay hindi nagsuot ng ayon sa okasyon, lalo na sa pagsamba sa ating Panginoon. Now, ang ating sagot sa ating brother Brother Jewel sa Northern Palawan, ang ating sagot, we do not force the members of the Catholic Church. We encourage to wear the proper attire during the occasion, during worship, but we do not force anyone. So kaya nga makita natin mayroon pa ring mga tao na naka spaghetti, but the church is trying to encourage them, to tell them, Brother Jewel sa Northern Palawan, the church is trying, mga parish priest naglagay pa diyan sa labasan ng simbahan ng mga lalaki na anong proper attire sa lalaki, anong proper attire sa babae. Makita natin yan sa mga malaking mga... Kasi hindi, kung sa discipleship, sa isang pari, kung magturo siya ng proper teaching, hindi niya makayanan sa sobrang dami sa kanyang parokyano. So, mayroong mga announcement na parang pahapyaw lang ba? But we cannot force our people. Kahit, like for example, papasok yung mga mapalimos diyan sa simbahan, lumuluhod. Hindi natin sila masita na bakit ganyan ang suot mo. Kasi mayroong mga bagay na i-consider sa kanila. So, ang church, hindi tulad sa iba na bigyan ka ng warning 2, 3, 4, pagka 5, itiwalag ka na. Ang Simbahang Katoliko as a mother church is trying to teach her children na ganito ang gagawin. But hindi tayo pwede makapwersa because we always respect the free will of every individual. Kaya nga, mayroon ditong sinabi sa Catechism of the Catholic Church 2106. Kung mayroon kayong Catechism, basahin ninyo sa 2106. Nobody may be forced to act against his conviction, nor is anyone to be restrained from acting in accordance with his conscience in religious matters in private or in public alone or in association with others. So itong papahayag sa Catechism na nobody may be forced. Hindi pwede pwersahan. Tulad sa nag-comments ngayon, kung ang Katoliko nagbibigay ba ng ikapo, ang sagot ko naman dito ngayon, tulad nito, brothers and sisters, sa sinabi sa ating nag-comments ngayon, na nagbibigay ba, ang Katoliko, mayroong mga community nagturo na magbigay ng 10%, ngunit voluntary. Depende sa iyo if you want, do it, but not compulsory. Na parang i-compulsory mo yung tao, Brother Jandi Nabal from US Las Vegas. Thank you for being with us. Lulius Lucino, thank you for being with us. And Brother Pritzi Sulian. Ako pastor ako, nagtuturo ako ng 10% noon.
Kaya nga, when I was a pastor, marami akong mga blessings. But ngayon, I'm a Catholic, I'm still giving my 10%. Inipon namin na pag mayroong mga pari na magmisa sa amin, doon namin ibibigay as a stipend ang aming mga 10% sa mga blessings na tanggap namin. Ngunit, ang aming pagtuturo dito as a community of the converted pastors, ang pagbigay ay hindi compulsory. Na para bang tulad noon sa aking preaching when I was a pastor na, di ba, ang sabi sa Malakay, sabi ng Panginoon, ninakawan ninyo ako. Malakay chapter 3 verse 9. Sagot naman ng mga tao, saan ka namin ninakawan? Sagot ng Panginoon, ninakawan ninyo ako sa mga alay at sa ikapo. Then pagkatapos so dalhin ninyong ikapo doon sa aking tahanan para may pagkain ng aking tahanan. At subukan ninyo ako, di ba buksan ko ang pintuan ng kalangitan at ipadaloy ko ang pagbabasbas na wala ng kalalagyan nito. Yun ang nakasulat sa Malakay, chapter 3, verse 10, 9 and 10. And then, para ang mga tao medyo mag-move sila, ang pangalawang tanong, magnanakaw ba ay makapasok sa langit? Okay? So, maraming mga verse dito sa Revelation 9:21 na ang mga magnanakaw hindi makapasok sa langit. Ang sa Revelation chapter 21, 28 and 9, no? Na ang magnanakaw hindi makapasok sa langit. Parang idugtong-dugtong ba? Like for example, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuplang-suplam na bagay, mamatay tao, makikiapid, makukulam, sumasamba ng mga Diyos-Diyos, sinunggaling, at magiging bahagi sa kanila ang lawa na nagliliyab sa apoy na asupre. Mayroon pang isang verse na gusto kong basahin tungkol dito. Sa Galatians chapter 5, verse 21. Sabi dito na ang pagsamba, hindi ikakilala ang gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswahan, pagsimba ng Diyos-Diyusan, pagkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagsisilos, pagkakagalit, kasakiman, pagkampi-kampi, pagkabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan na ang gumagawa sa mga bagay na ito ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. So, iba na naman, idugtong-dugtong, no? 9:23 na sabi dito na hindi sila tumigil sa pagsamba sa mga demonyo, mga Diyos-Diyosan, ginawa sa kanilang mga kamay, larawan ng Diyos-Diyosan, ginto, pilak, tanso, bato, di nakikita, di nakakalaka, di nakakarinig. Ni hindi rin nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, pagkukulang, pakiapid, at pagnanakaw. So itong word, no? So ngayon, ito pala, pati pala ang pagnanakaw, no, sa mga tao na pinaparusahan na maimpyerno, hindi nila pinagsisihan. So isa itong pagnanakaw na makapunta ka sa impyerno kung kayo ay magnanakaw. So ngayon, ninakaw mo ang 10%. Idugtong-dugtong ko yung mga verse para yung tao medyo matakot siya. Tama, no? Parang nasali na sa requirement of salvation ang pagbigay ng 10%. Kasi kung hindi ka magbigay ng 10%, magnanakaw ka, sabi ng verse 9. So saan man ilagay ang magnanakaw? Sino may itong mga magnanakaw? Tingnan natin sa Revelation chapter 9 verse 23. Itong mga magnanakaw na ang kanilang buhay ay hindi pinagsisihan na parang kandidato sa impyerno. So maghanap ka ng verse na idugtong doon sa Malakay 3:9 na ang magnanakaw ay pambihira makapasok sa langit. So ngayon, anong ninakaw mo? Ang 10%. Nadiyan ba? So parang darating sa drive sa kaniyang usapan na parang lalabas yung compulsory. Ngunit, naintindihan natin na in the Catholic Church, all are voluntary. No? Kung ako, makipag-covenant ako sa Panginoon na I will give 10%, that is my
decision. That is my personal choice na magdesisyon ako na sa lahat ng mga blessings, magbigay ako ng 10%. That's mine. Kung ang iba naman gusto, di okay. No? Then, you have to try. Sabi ng Malakay 3:10 na, try me. Subukan ninyo ako. So ako naman, sa aking buhay, nasubukan ko ito na ang pagbibigay ng 10% ay talagang mayroong special blessings na galing sa Panginoon. Na at mablis rin ang iba. Mablis rin ang pari na magmisa kasi medyo ang blessings na malaki kasi galing man sa 10% na inalay natin sa Panginoon. So, ang mablis rin ang pari, no? We bless each other by giving 10%. But I understand that in the Catholic Church, voluntary po ito mga brothers and sisters. Hindi na, when I was a pastor na lalabas itong compulsory. No. Talagang para sa akin, pag magiging ang mga tungkol sa ikapo ay lalabas ng compulsory, parang that is not already anymore from the heart of God. Because what is in the heart of God, pag tingnan natin ang Biblia, ang kailangan ang giving ay voluntary. Pagbasahin natin ang 2 Corinthians na kailangan magbigay tayo ayon sa ating kalooban. Hindi pinipilit, kundi gusto natin na magbigay. Diba? Makita natin sa argument ni Apostol Pablo na ayon sa ating kalooban, magbigay tayo. Pero kung kalooban mo magbigay ka ng 10%, praise the Lord. Kung kalooban mo magbigay ng 20%, praise the Lord. Mayroong istorya na gusto kong i-share tungkol kay Colgate. Na ito ay, si Colgate parang isang Protestant. Na ito ay kumalat when I was a pastor na sabi ni Colgate na kung iblis siya, magbigay siya ng 10% sa Panginoon. Business niya, Colgate lang, no? And then, biniblis siya sa Panginoon. So, yung marami na ang blessings niya, ginawa niya, 20% na ang binigay niya. Kasi sobra-sobra na eh. Binigay niya sa mga charitable na mga organisasyon. And then, lumago pa rin ang negosyo niya. Halos lahat naggamit na ng Colgate. So, ginawa niyang 30%. Ang kaniyang binigay sa Panginoon hanggat ginawa na niyang 40%. At ngayon, litis, yung aking napakinggan sa news, nagdesisyon si Colgate na, iwan ko kung buhay pa ba si Colgate, basta sa mga kumalat na istorya, nagdesisyon si Colgate na 20% na ang kanyang ibigay sa Panginoon, 10% na lang sa kanya kasi sobra-sobra na ang blessings. Kahit 10%, millions pa rin ang pupunta sa kanya. So, nabaliktad na. Imbis 90% ang sa kanya, binaliktad niya 90% na ang para sa Panginoon, 10% na lang para sa kanya. Hanggat halos lahat ng mga bansa ay bumili na sa kanyang produktong Colgate. Marami pa mapunta sa sa mga tindahan, pabili ng toothpaste. Sa anong klaseng toothpaste? Colgate. Siya na, wala ng Colgate. Close up na naiwan. Walang problema na eh. Basta Colgate yan, okay lang. Pati close up, basta Colgate, okay pa rin. So, mga tao, nagiging sanay sila. And the Lord is opening the blessings to Mr. Colgate, no? Na bliss ang kaniyang buhay. Ito ay napakinggan na kulang na mga informasyon galing sa mga tao na benefited sa negosyo ni Brother Colgate. Pero hindi ako kasali sa pagka-benefited, ha. Istorya lang ito na kumakalat sa mga misyonary na nagiging benefited sa kanyang generosity. So, baliktad. So, ang pagbigay ng 10%, brothers and sisters, is ito? Voluntary. Tulad kay Abraham, di ba? Sa Matthew chapter 14, verse 19 to 20. Pag after the war, umuwi siya, and then binasbasan siya ni Melchizedek, ang pari sa Salem. At the Bible says at binigay ni Abraham ang lahat na 10%, lahat na ikapo sa lahat na kaniyang nasamsam. Binigay niya sa pari na si Melchizedek at binasbasan naman siya ni Melchizedek. So, kung magbigay pala tayo ng tithes ng 10%, malinaw na doon natin ibigay sa pari. Hindi pwede na kahit saan na natin ibigay.
priority natin ang ating parokya. Kay yun man ang tahanan, no? Bring me the whole tithes into the storehouse. So saan man ang ating storehouse? Doon sa ating parokya. Kung binibless tayo sa Panginoon, doon natin dalhin sa ating parokya. Now, ang iba ay ngayon, mayaman naman ang aming parokya. Marami ng pira. Maybe you have to ask the Holy Spirit kasi according to your ayon sa iyong kalooban. So you ask the Holy Spirit, you pray in the Blessed Sacrament. Ang aming parokya, mayaman na. Then, saan ko man ito dadalhin? Sa mayroon na ngangailangan mga seminarista, mga community, mga charismatic community. O bigyan mo sila ng share. Pero kailangan hindi makalimutan ang parokya. Kasi yun man ang tahanan ng ating Panginoon where we belong to the parish. Okay? Maraming magsabi, paano nila ginastos? Baka, problema nila yan. Sila na ang managot sa Panginoon. How they manage the resources, the blessings na we submitted to the parish. Sila na ang managot. Yun ang nakasulat sa Hebrews chapter 13 verse 18. Kung ano ang kanilang, paano nila minanage. Diba? Kasi yung nag-meeting kami mga kapatid, mga pastor, nagtanong-tanungan kami. Sabi natin, maganda dito, Katoliko na tayo. Hindi na tayo makabigay ng 10%. Tama, no? Atin na lahat. Atin na lahat. Sabi naman ng isa, anong suggestion mo, bro? Sabi ng isang pastor na convert din. Sabi niya na, sa Katoliko, voluntary man. Hindi na lang tayo magbigay. Mayroon ring sumagot. Sabi ng isang sumagot na, pastor, tinawag niyang pastor yung kasama niya, pastor, nakakahiya naman. Noon na ang ating simbahan, tao lang ang nagtatag, masigasig tayo every week magbigay ng 10%. Ngayon na dito natin sa Katoliko, nanindigan tayo sa Katoliko na ito ang totoong simbahan, bariya na lang ibigay natin. Parang hindi magandang pakinggan yun sa harapan ng Diyos. Kasi noon, 10% tayo. Ngayon, Katoliko na tayo, bariya na lang ibigay natin. Parang hindi magandang pakinggan ba? And then ngayon, binipinsa natin na ito ang simbahang itinatag ng Panginoon. Iniingatan hanggang ngayon. Ngayon, pagkatapos bariya lang linagay mo, yun ba ang totoong pagmahal at pagdipinsa natin sa simbahang ito na itinatag ng Panginoon? Magaling tayong magsalita para ipaglaban, pagkatapos bariya lang binigay natin? Parang nag-usap-usap talaga kami mga kapatid. Sabi naman ng isa, taga-pagadian na pastor, sabi niya, para sa akin, bahala kayo kung susunod kayo, pero para sa akin na magbigay ako, ipatuloy ko ang pagbigay ng 10%. Kasi parang insulto yun para sa akin na ngayon dito natin sa totoong simbahan na ating minamahal, na ating ipinaglaban, pero na ang giving natin na nagiging barya na lang. Doon na simbahan na alam natin na si Nui ang founder, si Nui isa founder, tayo ang founder sa mga sikta natin. Grabe ang disiplina natin sa 10%. Parang baliktad ito. Kaya nga, brothers and sisters, we decided sa aking mga kasama na we'll continue sharing. Not because na we are obliged and that it is compulsory ang pagbigay ng 10%, kundi voluntary as an expression of gratitude to God. Di ba sabi ni Jacob sa Genesis chapter 28 verse 17 to 22, Lord, kung makauwi man ako sa aking mga magulang na in good health, and then binigyan mo ako ng para pangdamit sa aking paglalakbay, at binigyan mo ako ng pagkain, makauwi ako sa aking mga magulang na okay ang aking kalusugan, ipangako ko sa iyo, Panginoon, na ibigay ko ang ikapo sa lahat na ibibigay mo sa akin. So Jacob was giving a covenant to God.
in Genesis chapter 28 verse 17 to 19. Hindi ang Panginoon nag-utos sa kanya eh. Hoy Jacob, magbigay ka ng 10% ha. Hindi ang Panginoon ang nag-utos sa kanya. Siya ang nangako sa Panginoon na if you bless my endeavor, Lord, pagbasbasan mo ang aking mga kalakal, aking mga negosyo, pagbasbasan mo, Panginoon, at ibigay mo ang aking mga pangangailangan, ipangako ko sa Panginoon, ibigay ko ang 10% sa lahat na ibibigay akin. Kaya nga, brothers and sisters, yung pinagnilay-nilayan ko itong ginawa ni Abraham, ang apuhan ni Isaac sa Genesis chapter 14 verse 20, na galing siya sa digmaan, pag-uwi niya, binigay niya ang 10% sa lahat na kanyang nasamsam sa pari na si Melchizedek. Hindi siya inutusan sa Panginoon. Walang Diyos ang sabi kay Abraham because itong mga pangyayaring ito before the law. Exodus 20 pa ang batas ni Moses. Doon mag-umpisa na ang mga utos na magbigay ng 10%. Pero during the Abrahamic time, the time of the patriarchs, the Jacob and Abraham, wala pa it's not the time of under the law. No, it was the Abrahamic period na wala pa ang panahon sa mga kautusan na ni Moses. Ngunit si Abraham nagbigay siya ng ikapo as a sign of gratitude to God na siya ay nanalo sa digmaan sa mga kalaban niyang mga hari. Because of his gratitude, he decided to give 10% to the priest Melchizedek. And walang nag-utos sa kanya, walang Diyos nag-utos sa kanya. Ang ginawa niya out of gratitude sa kanyang pagpasalamat sa lahat ng makabutihan na ipinagbigay sa Panginoon sa kanya, sa good health, sa long life, at sa kanyang pagpanalo sa digmaan. It was an act of gratitude to God by Abraham to give the 10% of the things that was given to him by God. And also Jacob, here comes Jacob in chapter 28, na nangako siya na Panginoon, pagbasbasan mo ako at magiging matagumpay ang aking paglalakbay. Ipangako ko sa iyo, Panginoon, na sa lahat mong ibibigay sa akin, ibigay ko sa iyo ang ikapo. Kaya nga ito ipangako. Ang ginawa sa Panginoon kay Jacob, yumaman siya. Nagiging mayaman si Jacob sa lahat ng mga bagay. His promise to God remains na ang lahat ng mga blessings ibigay niyang ikapo sa Panginoon. Na ngayon, tayong sa mga Kristiyanos, ang argument natin, panahon pa mayon ni Abraham, panahon pa mayon ni Jacob, kurik yan. Kurik pa rin yan. But there is a difference. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 18, you can see the difference to those who give and to those who get. Mga kapatid, imbis mayaman na tayo, mayroon na tayong economic stability. Saan pumunta ang mga tao na hindi nagbibigay sa mga blessings na ibinigay sa kanila sa Panginoon? Doon pumunta sa sabungan. Doon pumunta sa mga bisyo ng buhay, sa mga pleasure. Kasi marami na silang pira Successful na sila. Ngunit kung alam nila kung ano yung portion na para sa Panginoon, bakit kaya nating pagpunta tayo sa sabungan, ang dali lang gastusin sa tag 10,000, 20,000, wala kang makitang bariya doon sa sabungan Wala kang makitang bariya, mga kapatid, sa sabungan. Doon natin makita ang bariya sa simbahan. Ano nandoon? Anong inspirasyon sa mga tao sa sabungan na puro papel ang kanilang ibinigay doon? Bakit sa simbahan bariya ang binigay natin? Anong kaibahan? Doon sa simbahan, nandyan ang pangako ng Panginoon, Malakay 3:10, na if you bring your 10% to the storehouse, to our parish, doon sa parokya, dalhin natin ang ating ikapo sa parokya,
doon sa parokya kung saan nandyan ang ating kaparian, if we bring our 10% to the storehouse, then I will open heaven. Mayroon pang sentence doon sinabi ng Panginoon, try me, and I will open the windows of heaven, and I will pour out the blessings that there will be no room to accommodate it. And I understand, when I was a pastor, na ang pinaka number 1 na 10% giver is the United States of America. I think the record hindi matalo ang United States of America sa kanilang practices. At hanggang ngayon, pati ang mga Catholic sa United States of America, pareho ang ugali sa mga hindi Katoliko. Kasi the non-Catholic is practicing giving 10% to the church. And according to the latest report I've read, I think 2017 or 2016, there was a report na ang mga denomination sa Amerika, like for example, ang Mormons, they are sending 15,000 missionaries outside of the US to preach the gospel. Galing sa kanilang 10% ang support sa mga taong lumalabas sa kanilang bansa para mangaral. O tayo namang, mas lalo na tayong Katoliko, kasi ang dami natin sa US. Ang report, pag magpunta sa US ang mga lingkod ng Diyos, uuwi yun sa kanilang mga bansa. Maraming mga pabaon na mga biyaya, kasi nasanay ang mga kapatid natin sa US na magbigay ng 10% to the Lord. They are very generous, brothers and sisters. Pero in all denomination, according to the report, mga Baptist, they are sending missionaries. Lahat ng mga Protestant denomination, they are sending thousands of missionaries under their offering and collection sa simbahan nila galing sa US, lumalabas sa iba't ibang mga bansa preaching the gospel. Pinaka number 1 ang Catholic, kasi kahit maraming Protestant sa Amerika, consider pa rin na ang Roman Catholic ang pinakamalaking church because we are united. Ang ibang mga non-Catholic, divided man sila, marami sana sila, pero divided man, so Catholic pa rin ang considers na pinakamalaking simbahan sa US. Yun ang report. At itong librong ito na nagre-report na the largest church in the US is the Roman Catholic Church, hindi ito libro sa Katoliko. Libro ito sa parang Evangelical Mission Report na aking nabasa. Hinahanap ko itong libro na ito yung pastor na sa akin, nagbigay. Hinahanap ko ito para makita ko ang report na in the US. So, because of their generosity, lumaganap ang pangangaral galing sa kanila. Ang tanong, na-affected ba ang kanilang economy dahil sa kanilang generosity? When I was a pastor, brothers and sisters, my experience is that I'm receiving konti lang na dollar, but I'm receiving dollar from the US. Then I say to myself, bakit binibless talaga sila sa Panginoon? Na when I was a pastor, punta sila sa Cebu, bigay. So ako naman, I'm so happy as a pastor for 15 years. Maraming nag-support, dollar. Pero ngayon mga kapatid, na dito na ako simbang Katoliko, wala na po. Ngunit, mayroong blessings pa rin, brothers and sisters in the Lord. Mas marami pa rin blessings na binigay ng Panginoon kahit na-cut off yun dahil sa aking conversion. But in my experience, I can testify na giving of tithes is the secret of blessings. Kung magawa nila na ang simbahan nila ay itinatag ng tao, bakit hindi natin magawa na kumbinsido man tayo dito na ito ang simbang itinatag ng Panginoon? Ikaw daw ang magsagot, brother. Kung itong mga simbahan na itinatag lang ng tao, kaya nilang gawin ang pagbigay ng 10%, ang tanong, bakit hindi natin kaya dito sa simbang itinatag ng Panginoon? Anong kaibahan? Yun ang aking mensahe sa gabing ito, na ang makasagot ang isa't isa na makikinig sa mga pagbabahagi na ito. Kaya nga hindi natin sinasabi simbahang Katoliko na
Kung hindi ka magbigay ng 10%, punta ka sa impyerno. Wala yun sa atin. Because it is a kind of financial discipline sa ating buhay. Para lalago tayo and lalago rin ang gawain ng Panginoon, ang parokya lalago rin. And then of course, our giving must be guided by the Word of God according to our conviction when we study the Word of God. Number 2, it must be guided by the Holy Spirit. We'll ask the Holy Spirit, Lord, mayroon akong blessings na 5,000. Out of all the blessings na binigay mo sa akin na 50,000, I want to give this 5,000 to you. Saan mo gusto ang magbigay ako? Of course, our heart will say, you have to prioritize the parish where you belong. Pangalawa, magkaano ang ibigay ko sa mga seminarista? Magkaano ang ibigay ko sa mga evangelizer? Na nandyan palagi nangangaral salita ng Diyos. Guide me, Lord. Saan ang mga tao na dapat kong bibigyan sa biyayang ito? Guide me, Lord. And the Holy Spirit will give us the inspiration. Okay, doon yan ibigay sa charismatic community, mayroon silang anniversary, bigyan mo rin ang mga seminaryan, no? Wag lang din may mga seminaryan magpunta diyan sa ating parokya. Brothers and sisters, bigyan naman natin sila ng kunti. Seminarista ka pala, dong. Praise the Lord. Wag lang natin tingnan ang mukha na, sige lang, sa piring is part of the purification of our faith. Okay naman yung part of the purification of our faith, but charity will touch the heart of the person. Masabi niya na kinonfirm ang kaniyang pag-aaral para magiging pari. Ma-feel niya ang totoong pag-ibig. Kahit 20 pesos lang binigay mo, 30 pesos seminarista na nakita mo dyan, then tuwang-tuwa na yung mga bata na nangangarap na magiging lingkod sa ating Panginoon. Yung nagiging pare na ako, itong ugali ko, brothers and sisters. Kahit na wala akong pira, pinakapal ko ang aking mukha. Pag mayroon ako makita na totoo talaga mag-aral pagkapari, kahit saan lang ako magpunta, pwede ba mama, tulungan mo ito si Mr. So-and-so? When I was, ngayon na dito na ako simbahang Katoliko, of course naman, yun na aking ginawa. Basta makayanan lang, may panahon pa, pero tinanggihan ko yun ng iba na, brother, sobrang dami na talaga sa, mga seminarista na aking natulong-tulungan, kaya baka you look for another facilitator to facilitate to some benefactor. But I try my best. Lalo na yung bago pa akong na-convert sa pagkatoliko na hindi pa maraming iniisip, brothers and sisters, marami talaga akong alam ng Diyos. Marami akong tinulong-tulungan para makapatuloy sa kanilang pag-aaral. Yun, makita natin ang katikista. Parang halos babagsak na sa gutom. Paano siya makaturo ng quality kung wala naman siyang tamang pagkain, magpunta sa mga kapilya? We have to be responsible kung mayroon tayong mga blessings, kung binibless tayo sa Panginoon sa maraming blessings, bigyan natin. Kasi sabi ng Matthew chapter 10 verse 42, kung makabigay kayo kahit isang cup of cold water to any of my disciples, you will not lose your reward. Kahit isang cup lang maibigay mo sa isang naglilingkod sa Panginoon, katikista, seminarista, mga kaparian, mga madre, you will not lose your reward. Matthew chapter 10 verse 42. Hindi ka mawalaan sa gantimpala ng ating Panginoon. Ngayon, pagbigay mo ng isang cold water, alas 11 ng umaga, sabi ng lay minister, Brad, maganda bang iinom ng malamig na tubig kung wala pa tayong pagkain? sabi ng lay ministers, tama no? Hindi kaya maganda na mag-inom ka ng malamig na tubig, wala pang kain. Kaya nga, binigyan mo siya ng mainit na pandesal or
masarap na kanin, mayroong paksiw. O, times 3 na ang iyong reward. Kasi sa isang basong tubig, isang reward. Sa paksiw, isang reward. Sa kanin, isang reward. Times 3 na ang reward mo. Kasi sa isang baso pa lang, may reward ka na. Dinagdagan mo ng pagkain at saka paksiw. Times 3 ang reward mo, brothers and sisters. Huwag tayong matakot magbigay. Kasi Jesus ang nangako na pag magbigay ka sa kaniyang mga lingkod, hindi ka mawawalaan ng reward. Kaya ang aking mensahe ngayon, kaawaan natin sa parokya, lahat ang ating parokya at saka sana payamanin kayo sa ating Panginoong Diyos para masuportahan natin ang pagpalaganap sa katotohanan sa kanyang ebanghelyo. Brothers and sisters, tapusin ko ang aking pagbabahagi ngayon at ipanalangin natin ang ating bansa, ang ating mga kapatid, mga empleyado sa ABS-CBN na apektado na ipadama sa Panginoon ang kaniyang pag-ibig at pagmamahal. At ipanalangin rin natin ang ating bansa, ang ating mga mambabatas na sana sa mga panahong ito, mabigyang halaga ang ating mga kapatid, tapos naman ang ABS-CBN, mabigyang halaga ang ating mga kapatid na ngayon, wala nang kinakain sa kanilang mga tahanan. Basbasan sana tayo sa Panginoong Diyos at sa ating lahat na nandito ngayon, kay Sister Robilin Tablon, and kay Brother Jandi Nobal, and Brother Marlo Otsia sa Lapu-Lapu City. Brother Mar, magandang gabi. Kumusta ako kay tatay at nanay? Thank you for always being with us and your prayers. And Sister Lisor Lungno and Brother Lucino. Kaya nga sa gabing ito, let us close this program in prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat, Panginoon, na kahit nasa pangyayari sa aming panahon, ang pagkasunog sa Santo Niño de Pandacan, Paris, Manila, at ang nangyari sa aming mga kapatid sa ABS-CBN, inaalay namin sa iyo, Panginoong Diyos, na sa mga pangyayaring ito, iiral ang totoong pagmamahal at pag-unawaan sa aming mga Pilipino. Alam namin, Panginoon, ang damdamin sa isa't isa na nagiging apektado sa mga pangyayari. Hindi lang ganitong pangyayari sa araw na ito, kundi ang pangyayari sa coronavirus pandemic na ngayon, Panginoon, marami ng buhay ang nawala. Kaya nga isinasamo namin sa iyo, kasama sa panalangin ng aming mahal na inay, Mama Mary, na sa mga panahong ito, Panginoon, ingatan mo kaming lahat, ang lahat na kasama ko sa programang ito, Panginoon. Kupkupin mo sila sa iyong makapangyarihang mga kamay, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, at ingatan mo ang isa't isa sa amin na malampasan namin ang pandemic na ito, and we will move forward for the glory of your name. We ask you to continue to be with us in this program, and to all the Catholic Church, the church that you have founded, that you will always use us as a light to the world to bring the hope of salvation, the hope to live in a peaceful life in accordance with the gospel. This we ask through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi at maraming salamat, brothers, sa Puong May Kapal at sa ating mga kapatid na Sister Tilit, Sister Helen Barsaga, Sister, kumusta kayo dyan sa Brunei? Sana makauwi na kayo sa Pilipinas. And Sister Lorna Pahel, magandang gabi po sa inyong lahat. Dito po ay magtapos bukas ulit
We will continue our program at bukas sagutin natin ang iba't ibang mga tanong sa ating mga brothers and sisters sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Maraming salamat po, brothers and sisters in the Lord. Napindot na.